bago ka mag-scroll, upo ka muna dito. Kasi dito sa channel na to, mga kwentong totoo ang lasang ikakwento ko. Pag-ibig na hindi perpekto, pero totoo. Kwento ng mga ordinaryong Pilipino. Kagaya mo, kagaya ko. Kaya kung handa ka na, kumuha ka ng kape mo at simulan na natin. Ito ang kwento ng nag-abroad ako para sa pamilya. Hindi para ipang bayad sa kasal na hindi ko gusto. Oy, kamusta ka dyan? Bago tayo pumasok sa kwento natin ngayon, i-drop mo muna ang isang like at kung bago ka pa lang dito sa channel, mag-subscribe ka na at i-on mo ang bell para hindi ka mahuli sa part 2 ng kwentong ito. Dahil trust me, hindi mo ito dapat palampasin. Ngayon, may dala tayong kwento na sobrang nakakainis, pero sobra ring nakaka-proud sa parte ng babaeng ito. Isang kwento ng isang OFW na umalis ng bansa hindi para mag-ipon para sa kasal, kundi para buhayin ang kanyang buong pamilya. Pero may isang tao na akala niya ang lahat ng pinagpaguran niya ay para lang sa kanya. Ito ang kwento ni, tawagin na lang natin siyang Ate Rina. 29 years old, breadwinner ng pamilya at dating masayang nobya ng isang lalaking akala mo mapait. Pero ang gagaling pala magplano ng bagay na hindi naman siya ang magbabayad. Simulan na natin. Si Rina, 29 years old, ay matagal ng breadwinner ng kanilang pamilya. Hindi ito basta-basta na term lang na ginagamit natin ngayon dahil uso. Breadwinner ibig sabihin, siya ang pundasyon. Siya ang inaasahan. Kapag walang pera sa bahay, siya ang tinitingnan. Kapag may magulang na magpapagagamot, siya ang uunahin tumawag. Kapag may kapatid na kailangan ng baon, ng tuition, ng pambili ng gamit sa paaralan, si Rina at si Rina lang ang lagi ng solusyon. Kaya na magdesisyon siya mag-abroad. Hindi ito naging desisyon ng gusto kong makaranas ng bagong buhay. Hindi rin ito desisyon na gusto kong mag-ipon para sa kinabukasan naming mag-asawa ng boyfriend ko. Hindi. Desisyon ito na kailangan kong umalis dahil ako ang tanging pag-asa ng pamilya ko. Iniwan niya ang komportableng buhay dito sa Pilipinas. Iniwan niya ang pamilya niyang inaalagaan araw-araw. At oo, iniwan din niya ang boyfriend niya. Ang lalaking sa umpisa pa lang ay may sariling agenda na hindi niya alam. 1 hanggang 1.5 taon, unti-unting lumipas. Malayo sa pamilya, malayo sa sariling bansa. Trabaho, araw-araw. Hindi biro ang buhay sa abroad, alam niya yan? Iyong gigising ka ng maaga, magtatrabaho ng ilang oras na para bang walang katapusan at sa dulo ng araw, ang tanging naiisip mo lang ay ang pamilya mong hinihintay ka. Habang nangyayari ito sa kanya, dito sa Pilipinas, may isang lalaki na naghahanap na pala ng pato. Isipin nyo, nasa ibang bansa ang babae. Pinapagod ang katawan, pinapagod ang isip, para lang may maipadala sa pamilya. At doon sa Pilipinas, may boyfriend siyang nagsisimula ng mag-isip kung anong lechon ang ipapabili niya sa kapatid niya sa probinsya. Alam kasi ng boyfriend niya kung kailan matatapos ang kontrata ni Rina. Alam niya kung kailan siya uuwi ng Pilipinas. At sa halip na iplano kung paano niya sasalubungin ng maayos ang kasintahan niya matapos ang ilang taon ng pagiging malayo, ang naisip niya ay ikasal na sila.
agad. Pag-uwi niya, hindi man lang tinanong, hindi man lang sinabihan, basta na lang, ginawa niyang totoo sa isip niya. Nagsimula siyang maghanap ng mga pato para ipapalitson. Nakipag-usap na siya sa kuya niya sa probinsya. Nag-usap na sila ng tito at tita niya na may catering business. At nagpa-compute na siya kung magkano ang abutin kung sila ang magluluto para sa kasal. Kinompute niya rin kung magkano ang venue, kung magkano ang gagastusin sa decoration ng reception na gaganapin ayon sa kanya, sa harap mismo ng bahay nila sa probinsya. Doon na lang daw sa amin ikasal, sabi niya. Dahil marami raw silang kamag-anak na hindi na makakapunta kung sa lugar ni Rina gaganapin ang kasal. Pero teka lang, tanungin natin ang sarili natin. Sino ba talaga ang ikakasal dito? Sino ang dapat magdesisyon kung saan, kailan, at paano? Hindi lang doon natapos. Nag-decide pa siya ng ninong at ninang. Mayayaman daw sila, sabi niya. Kaya mababawi pa raw natin ang mga gagastusin dahil siguradong magbibigay sila ng pampasimula ng buhay mag-asawa. Parang negosyo na lang ang tingin niya sa kasal. Parang investment. At si Rina ang puhunan. Ito na ang linyang pinakamadalas niyang sinasabi. Wala ka nang aalalahanin. Ako na ang bahala sa lahat. Bigyan mo lang ako ng pambayad. Tapos uuwi ka na lang para ikasal. Parang ang ganda pakinggan, di ba? Parang caring na boyfriend na napapahinga na sa asawa niyang malapit nang umuwi. Pero kung babalikan natin at pakikinggan ng mabuti ang bawat salita, hindi ito pagmamahal. Ito ay isang paghahanda ng pagsingil. Dahil habang nagpapatuloy ang mga paghahanda niya, hindi niya kailanman sinabing, Rina, gusto mo ba talagang magpakasal ngayon? Hindi rin niya tinanong, Rina, okay ka lang ba sa mga plano ko? Wala. Isang beses. Wala. At si Rina naman, paulit-ulit niyang sinasabi, wala akong sinabing magpapakasal kami. Wala akong sinabing magkakasal kami pag-uwi ko. Pero tuloy pa rin. Paulit-ulit niyang binabanggit ang mga plano niya sa kasal. Anong nasimula na niyang preparasyon? Ano-anong mga bagay na nagastos na niya? At kahit gaano karaming beses sabihin ni Rina na walang kasal na mangyayari pag-uwi ko, tila bingi lang siya. O baka hindi lang talaga siya nakikinig dahil may sarili siyang agenda. Habang papalapit na ang araw ng pag-uwi ni Rina, hindi pa rin siya tumitigil sa paghahanda. At sa halip na hintayin niya si Rina para pag-usapan ang lahat ng maayos, pinaluwalan na niya ito, isa-isa sa pamilya ni Rina. Nakasulat naman daw lahat ng nagastos niya, sabi niya. Babayaran na lang daw ni Rina pagdating niya. Isipin niyo yon, ang pamilya ni Rina na hindi rin naman sumang-ayon sa kasal na ito ay biglang pinapapasok sa isang usapin ng pera na wala silang alam kung totoo nga bang ginastos. Walang ipinapakitang litrato, walang ipinapakitang resibo, walang ebidensya, puro salita lang, puro trust me na lang, nagastos ko na, babayaran mo na lang. At dumating na ang araw. Natuloy si Rina na umuwi ng Pilipinas. Pero may kakaiba. Ibang araw ang alam ng boyfriend niya kung kailan siya uuwi. Ibang petsa, ibang oras. At hindi rin siya diretsong umuwi sa bahay nila. Bakit? Dahil sa tuwing tatanungin niya ang pamilya niya tungkol sa boyfriend niya, laging nandoon pala ito sa bahay nila. Kinukulit ang pamilya niya. Sinisingil ang pamilya niya.
hinihingi ang down payment para sa kasal na hindi naman kailanman pumayag si Rina. Kaya bago pa man siya lumitaw sa bahay nila, gumawa muna siya ng ibang plano. Kasama ang Bill niya, ang brother-in-law niya, pumunta muna siya ng tahimik sa probinsya. Sa mismong lugar kung saan sinasabi ng boyfriend niya na doon gaganapin ang reception, sa harap ng bahay namin. May disenyo na yon. At doon, sa harap mismo ng bahay na sinasabing naghihintay na ng disenyo para sa reception ng kasal, ay wala. Wala. Wala talagang kahit ano. Kalat. Ordinaryong araw. Walang palamuti. Walang senyales. Walang kahit anong nagsasabing dito magaganap ang isang kasal. Kinunan niya ito ng litrato. At doon niya na-realize na ang lahat ng sinabi sa kanya, ang lahat ng preparasyon, ang lahat ng pato, ang catering, ang venue, ang decor, ang ninong at ninang, ay maaring kasinungalingan lang pala. At doon nating ihihinto ang part 1 ng kwento ni Rina. Sa part 2, malalaman natin kung ano ang ginawa niya matapos niyang makita ang totoong itsura ng kasal na pinagbabayaran umano sa kanya. Malalaman din natin kung ano ang nangyari nang bumalik ang boyfriend niya sa bahay nila. Hindi alam na nandoon na pala si Rina. At kung ano ang huling desisyon na ginawa ng pamilyang ito. Kung natouch ka man o narelate ka sa kwentong ito, itype mo sa comments kung ano sa tingin mo ang dapat gawin ni Rina. At syempre, i-click nyo na ang part 2 para hindi kayo mahuli sa katapusan ng kwentong ito. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.